isang magandang buhay sa inyong lahat mga kaibigan. Nasaan man kayong parte ng mundong ito, lagi ko kayong binabati ng isang magandang buhay at isang pinagpalang buhay. So mga kaibigan, dito naman tayo sa ating munting halamanan. Ayan guys, yung ating sili, no? Napakarami ng kanyang bulaklak. Yan ay nakatanim lamang sa paso na plastic, at yan yung ating aloe vera na dating tuyot na, no? Itong summer na nagdaan, ang kulay niyan ay kulay brown na kahit dinidiligan naman, pero tuyot na siya talaga. Ngayong medyo umulan na, gumanda na yung kanyang hitsura at nakabalik na siya sa dati niyang itsura. Ayan. So ayan guys yung ating dragon fruit, and then ito guys yung ating snake plant. Napakalago. At mayroon pang luya. Ayan, kasi tinaniman natin yan guys ng luya at naka harvest po tayo dyan ng maraming laman. So puntahan naman natin guys yung aking dragon fruit. Yung dragon fruit po natin, yan, may bulaklak na yan guys. So, ayan ay siguradong magtutuloy-tuloy na yan. Yan, kaya lang iisa lang yung kanyang bunga, dahil yung bunga dyan, yan, may bunga yan dyan, hindi tumuloy. Yan, nalaglag siya. Pero ganun pa man, at least mayroon. Ito kasing parte na ito guys, hindi ito na iinitan. Nilagyan natin siya ng gulong ng motor para maging maganda yung kanyang pagtubo. At yan guys ay nakatanim lang sa timba. Yan, yung timba hindi siya kalakihan. Yan, maliit lang na timba. At yan guys yung ating mga halaman. Iba-iba guys yung kanyang variety. Mayroong violet, mayroon naman kulay puti. Yan. At mayroong dilaw. Yan, bingka plant. Mayroong ibang tawag dyan. Nakalimutan ko lang yung ibang tawag dyan guys. Yan. At yung iba, sabi, yung halaman mo, ano yan, gamot yan sa thyroid. Yan. Sabi nila, hindi ko alam. Ayan guys yung ating lupa. Para maging loam soil, nilalagay natin sa sako. Yan, ayan na nga. Naglipat na nga tayo ng ating tanim na pechay sa paso. Ayan, dahil bagong lipat yan guys, mahalata mo naman na talagang kumbaga yung halaman ay stress pa. Pero a few days makikita natin yan, lalo na kapag nakapaglagay na tayo ng ating fertilizer, ay siguradong gaganda na yung kanyang hitsura. So ayan guys yung ating space, no? Maliit lang yung ating space. At kung nasisipat natin yung bunga ng ating dragon fruit ay pinog na. Ayan guys, meron pa siyang kasamang bunga. Maganda yung pagbunga talaga doon sa lugar na naiinitan yung ating halaman. Ito guys, naiinitan to from morning until afternoon. Yan. Kaya yung bulaklak niyan guys ay umabot ng 11 na bunga. Kaya lang yung nagtuloy-tuloy is 6 lang. Ibig sabihin hindi lahat ng naging bulaklak niya ay tumuloy, naging bunga talaga. So yung iba nalaglag, yung iba naman ay tumuloy, ganun talaga. So ayan nga guys, malapit nang bumuka yung kanyang bulaklak. At doon sa baba, sa banda baba, yung iba hindi tumuloy, yung iba naman ay tumuloy. Ganun pa man, ayan guys yung ating aloe vera. By the way, sa mga
medyo napapanot o nakakalbo ang buhok, ituloy-tuloy nyo yun ang paglagay ng aloe vera at yan po ay very effective dahil mismo ako ay naranasan ko yan na tumubo yung aking buhok dahil sa paglalagay ko ng aloe vera. Kaya kami po ay nagparami at ang misis ko ang may tanim ng mga aloe vera na yan. Ayan guys, pwedeng-pwede nang pitasin. Itinago ko na dito sa may sulok dahil marami na ang pumapansin. Baka maunahan tayo ng ibang magagaling. Ayan guys, mayroon ng bulaklak, panibagong bulaklak, no? Ayun, dalawang magkasunod. Yan, sigurado na yan na tutuloy. Yan. Kaya guys, napakaganda na ito palang dragon fruit ay napakatagal ng kanyang buhay. O yan guys, nakikita nyo green na yung aloe vera na dati ay kulay brown na yan na parang wala ng pag-asa. Kaya napakaganda yung tubig ulan na pandilig sa halaman. Bigla silang sumigla. Yan ang kinis ng bunga ng dragon fruit. Yan. So dito naman ang sabi ng aking misis, siya daw po ay magsisigang ng isda. So nangunguha ako guys ng alugbati. At yung alugbati namin dito guys is yung green. Kasi mas gusto ko yung amoy ng green kaysa doon sa alugbati na mapula ang tangkay. Yung isang uri ng alugbati. Ito guys na kinukuha kong alugbati is talagang para lang siyang kamote. Wala siyang amoy. Ayan green na green guys. So napakadali. At siyempre kukuha tayo ng dahon ng sili para doon sa ating tinula. Yan. Kung gusto natin magtinula, kukuha lang tayo dyan. So wala kami guys na maraming space o malaki space para sa aming paggagardenan. Lahat yan ay nakapatong sa bakal. Yan. Nakikita nyo guys, mayroon tayong mga bagong pananim na pechay naman yan. Yan, bagong lipat yan guys. Yung mga plastic ng pintura, ng container ng pintura, sa halip na itapon natin, ginawa nating paso. So yan guys, yung iba pa nating halaman diyan nakalagay sa may labas. Nagpagawa lang tayo ng kaunting bakal and then ginawa natin diyan natin ipinatong. Ayan guys, yung ating halaman na mapait, yung serpentina na sabi nila ay napakabisa daw na gamot yan kasi 10 times ang pait na ampalaya. So ayan nga guys, yung ating mga tanim na alugbati na green, yan ay nagmula sa buto, hindi po yan nagmula sa tangkay niya. Yan, naglagay din tayo ng kaunting munggo kasi ang munggo ay nagbibigay ng sustansya sa lupa. Meron din po tayong dragon fruit na ay naka-recover na doon sa tag-init na sobra. Siya ay medyo nalanta, no? At yung ating saluyot, ayan, sa mga kumakain na saluyot, madali lang po yan i-tanim. Meron tayong kiat-kiat, no? Pero hindi pa yan namunga, pero namunga na yung katabi niya kalamansi. Yan, maraming bunga yung kalamansi. So nagtatanim tayo guys dito ng mga namumulaklak na halaman. At the same time, siyempre, yung mga pinapakinabangan katulad ng ayun, yung papaya dyan sa baba namin. Kasi yan guys na pwesto nito, location po nito ay nasa second floor. Ayan guys, so talagang nakakatakam na yung dragon fruit. Itinago ko na. Siyempre baka maunahan tayo ng iba. So ayan guys, yung ating dragon fruit kapag yan ay bumuka na, talaga namang napakaganda. So guys, maraming salamat pala sa inyo palagi panonood ng aking mga video. At kung nagustuhan po ninyo ang ganitong content na paghahalaman, please don't forget naman to subscribe ang ating channel para mas marami pa tayong video na maipakita sa inyo. So guys, tandaan ang sabi ni Jesus,
Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na napapagal at nabibigatang lubha sa inyong mga pasanin at bibigyan ko kayo ng kapahingahan. God bless!